Magandang tanghali po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kompletos Recados. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Dacles. At syempre po ngayong araw na ito, tayo po ay pag-uusapan natin ang batas. Yan. Hindi batas ng pag-ibig, kundi batas ng Pilipinas. Pagka batas ng pag-ibig, Masyado malawak yan. iiwan ko silang dalawa. Okay, pakilala mo na yung ating attorney Pogi. Yes, syempre lagi natin kasama tuwing Thursday si Attorney Mark Tolentino. Hello. Ayan. Kumusta ka na, attorney? Yep. So far, so good. Kumusta love life mo, attorney? So, wala na. Na-expose ka na, buong Pilipinas na eh. Oo, syempre, pagka ganyan eh, marami na makakakita sa'yo. Ano ba, mga matrona, mga kabadingan. And Yan, hello to my followers sa Facebook. Wow. Yan. Sure. Uy, marami na yan, attorney. Ilan na? 31,000. Wow! Grabe! Parang mas marami Ilang po. percentage na ng matrona at sa kabading, hindi mo alam? Mostly mga sawi sa pag-ibig. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito po, panoorin po natin. Ay, ta, baboy, baboy. Hoy, baboy ka! Pangit! Bansot! Psst! Kulot! Salot! Nasaan ang assignment mo? Dali, dali! Ano? Gusto mo pa yata masaktan eh. Papalag ka, ha? Assignment, akin na! Eskwelahan. Isa lamang ito sa mga lugar na saksi sa laganap at hayagang pangapi, panlalait, paninira, pananamantala o mas kilala bilang bullying. Walang exempted, kahit sino maaari itong maranasan. Kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, siya, ikaw. Ano ang maaari mong gawin o maitulong sa lumulobong bilang ng mga biktima ng bullying sa mga kumikitil ng sarili nilang buhay? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kapapasalamang na batas, ang Republic Act 10627 o mas kilala bilang Anti-Bullying Law. Paano nito mapipigilan ang bullying sa bansa? Sapat na ba ang batas na ito? Ating alamin, ano ba ang makakaya nating gawin? Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, katulad ng napanood po ninyo, Anti-Bullying Law. Yes, Maraming naku. ano yun. Maraming, pagka pinag-usapan yung bullying, kadalasan, ang bullying hindi naman lagi sa eskwelahan yan eh. Yes, Sa hindi. opisina nangyayari Meron. din yan. Sa pamilya nangyayari din yan. Sa pagkakaibigan, lalo na nangyayari yan sa mga Oo. barka-barkada. No? Okay, ngayon pag-uusapan po natin, bagong batas yan, di ba, attorney? Bagong batas yan, Yes, di ba? bagong batas yan. It was signed by the President last September 12, 2013. Bagong-bago. Bago pa lang, ilang months pa lang. Oh, I think, wala pang 1 Wala month. pa. Oo. Bakit ano, attorney? Bakit nung ako'y maliit pa lang ako noon, bakit hindi, marami rin namang nabibiktima ng bullying noon eh. Oh, yes, bakit, yes. bakit ngayon lang ano to? Bakit sinabutas itong anti-bullying law? Ngayon lang. Because may study kasi. Ah. Nung 2008, So noon walang study? yung study na yan, yun ang ginawang basis to pass this law, okay? Okay. Noong 2008, may British foundation na nagsasabi na 50% of the Filipino students, okay, high school and elementary were victim of bullying. Okay? Noong 2008. Noong 2009, grade 4, grade 5, grade 6 na mga estudyante, 73% ng Metro Manila were also victim of verbal abuse. Laki. And that Okay. abuses were committed sa schools. Okay? Then, 30% from outside Metro Manila. Pero yung nung panahon na yun, nung 2009, gaya ng sinabi ko, attorney, na mga earlier part, mga 1990 hanggang 2007,
may mga bullying na rin nangyayari. May mga bullying na nangyayari. Meron na rin. But yung batas na pass lang ngayon lang, 2013. Nung panahon na yun, anong batas ang ginagamit para magsampa ng kaso? Actually po, malabo po ang bullying. Okay. We have to define what is bullying Okay. in order na malalaman natin pag may batas ba. Okay. Ang bullying kasi kailangan severe and repeated acts. Okay? Severe. Kailangan severe. Okay? Ay, kailangan And repeated? Yes. Kailangan repeated? Hindi, severe or repeated. Severe or repeated. Okay. Okay. Okay? Then, kailangan in writing, Aha. verbal, through electronic device, Okay. or physical gesture. Okay. Committed by one student against the other, but it must have the effect to the psychological and emotional Doon sa biktima. harm Oo. to the victim, Oo. or it will create a hostile environment to the school, or it will infringe the right of the student, Aha. or it will disrupt the educational process or orderly operation ng school. So disturb na. yun ang tinatawag na bullying. Okay. So it means ang bullying pwedeng makumit not necessarily sa school, pwedeng outside sa school, but kailangan it has the effect to the orderly operation of the school, or it will create hostile environment sa school. Okay? Then, marami kasing bullying. So pagka sinabi sa school, kailangan may acknowledgement ng school? Actually, hindi kailangan acknowledgement ng school. Okay. So paano mo nalaman yung effect? The mere fact na it has the effect to the hostile environment. Okay? Kasi po, ang bullying, hindi lang yung may cyberbullying, okay? Correct. Using Facebook, cellphone, pwedeng ganon. Text, Pangalawa, pwedeng bullying physical. Okay? Yung binatukan mo yung kasama mo. That's already bullying. Okay? Binatukan mo yung kasama mo, pero bahagi siya ng joke. Pag bahagi ng joke, yung kailangan, yung pagbatok has the effect to create hostile environment sa school. Okay. But it was just a joke, mere joke, wala yan. Kasi po, ang determining The nature is joke, pero yung epekto nun sa binatukan, pag may epekto sa binatukan, as the effect to the psychological harm to him, Correct. that's already bullying. bullying na yun. Kailangan kasi ang effect. Ang importante ang effect. Yung effect. Oo. Then, ang sabi ng batas, pag may bullying, ang school kasi, elementary and high school, na kailangan requiring the school to adopt a policy. Yung policy that will prevent and address bullying sa school. Yun lang nakalagay sa batas. So, ang bullying kasi, hindi siya, yung batas ng bullying, hindi siya, walang declaration na criminal yan. Okay? Kasi po, bakit hindi criminal ang bullying? Bakit? Kasi, ang address kasi ng bullying, yung gumagawa ng bullying, estudyante. Kasi base dun sa research, base Yes sa po, research, sa estudyante. study. Okay? So, pag students, high school, elementary, below 15. Yeah. And may tinatawag na sa Juvenile Justice System ng 2006. Okay? 15 years old and below, walang criminal liability. May batas niyan. Paano yun, Atty? Paano mapapasurahan niya? Ay, paparusahan yung Yung kung gumawa. covered sila ng juvenile. Oo. That's why po, ang kailangan yung school mag-adapt ng policy for disciplinary administrative sanction lang. So ano yung mga sanction possible? Correct. Pwedeng expulsion sa school, Aha. pwedeng suspension, or Discretion of the school. discretion ng school. Yan. So, kailangan lahat ng school may policy about bullying. Yun lang, Mag-adapt. mag-adapt ng Ito policy. yung kasama siya sa batas, Yes Atty. po. Kasama siya sa batas. The schools are required. Required yan na may policy. And yung policy ng school, kailangan in writing, kailangan ilagay sa student and employees handbook, Okay. and yung policy na school, kailangan nakalagay pa sa bulletin Sa board. bulletin board. Okay? Pursuant Para to the to remind the yes students. po, due process requirement, para hindi pwedeng excuse na hindi naman alam yung policy. Kasi nakalagay dyan sa bulletin board. Saka it's already a law. Yes po. Yes. It's already a law, but yung law kasi requiring lang yung school to adopt a policy. So hindi siya automatic. Kailangan yung policy ng school nakalagay yung mga possible penalties. Pag sinabi mo, attorney, na mag-adapt, kailangan yung school ng policy, so ibig sabihin, yung kaparusahan hindi pare-pareho in every school. Yes.
Hindi pare-pareho. Sa desisyon ng, siguro mga board, may board sila dyan. May board, then May association sila. may policy na kailangan ilagay doon yung procedures. Okay, may investigation, Oo. paano magsumbong, Oo. anong first penalty, second penalty, depende yan sa school. Pero, hindi pwedeng criminal liability. Hindi pwedeng makulong kasi Walang nga juvenile. kulong. While walang kulong sa Walang kulong. cyberbullying law. Pero kailangan may kaparusahan. Yes po. Okay. Tapos, upon a discretion, doon sa gumawa ng batas, yung gumawa ng policy, yung eskwelahan. Yes po. Ganon. Pero, nagsasabi yung batas na hindi criminal ang bullying. Correct. Pero, Pag sinabi hindi binatukan criminal attorney, hindi yun mag-a-appear sa mga NBI records namin, Walang sa barangay clearance namin, hindi dapat mag-appear yun doon. wala nga ganon kasi nga, Nasa juvenile. under the juvenile justice system, Oo, so walang correct. criminal liability. Okay? So walang record. Walang record. Ang record ay mananatili sa loob ng school. Yes po, parang ganon. Pero, Pero, dapat pala may yung mga, hihingi kayo ng mga clearance sa mga school. parang ganon. Parang good moral Kaya na ano rin. lang. Oo. Correct, Oo, good yung moral. good Parang good moral. Good moral. Doon babagsak yan, attorney. Yes, doon babagsak. Oh. Kasi pag pwedeng yung school mag-issue na walang moral character. Bully yan! Oh, Ganun. He's one of the perpetrator ng bullying dito sa school. So, Tama. Dahil naghahanap kami ng pulis. Ganun. Oh, ganoon. Kasi po, ang bullying kasi may physical, pwedeng electronic, pwedeng slanderous conduct. Correct. So, anong example ng bullying? Correct. Paano Ah, matatawag ang bully. isang act na bullying na yun? Okay, physical, binatukan mo, sinipa mo, sinuntok mo. Oo. That's already bullying. Oo. Okay? Electronic device, cellphone, Facebook, or any internet device, yung emails. Oo. Okay? Slanderous. Oh, sabi yung pangit, baboy, okay? I don't know ano pa, may team, Pangit. bobo. That's already bullying. Teka muna, attorney. Sino ang magsasabi na ang ginagawa doon sa biktima, o ang ginagawa doon sa biktima, base doon sa batas, sino ang magsasabi na bullying na yun? Yung witness, yung biktima, o yung witness, o yung biktima? Kasi yung nag-commit, baka hindi niya alam. Okay, ang purpose kasi ng batas, Oo. yung effect. So kahit na yung Yung biktima o effect. yung accused, siya yung nagbubully, pero joke lang sa kanya, but it has the effect. Kailangan yung effect to the victim. Oo. Na it will has the effect to the emotional conduct ng tao. Correct. Or it will create hostile environment sa schools. Or bumababa na yung grades niya Oh, yan. dahil nabubuli. Yan. Oh. But aside sa batas na ito, yung Republic Act 10627, Oo. may policy ang DepEd. Okay? Ang DepEd may tinatawag na Child Protection Policy. Okay. So ano itong policy ng DepEd? Kahit teachers, pwedeng maging liable ng bullying. Pag Okay? sinabing liable ng bullying, sila yung Pwede po silang Pinabayaan. maging masuspend sa trabaho. sabihin natin sa isang usual na maging suspect. Yes. Ganon. Parang ganon. Ah. So for example, Ano kaparusahan doon? of course, pwedeng masuspend yung teacher. Based on the policy na ginawa ng school. Yes. Actually Dapat po, naman may mabigat. policy ang DepEd about the bullying that can be committed by the teachers. Ah. Okay? Bawal po ang teacher na to scold the student in front of the other students. Kasi that will be considered as bullying? Yes, bullying. Nako! Bullying yan. Bawal yan. Bawal! Grabe na, oh. Bawal mamahiya! Huwag pwedeng pahiyain yung bata. Parang sinabi nung excuse me for the word, ay nako, itong bata, hindi ka nag-aral, bobo ka eh. Oh, yan. That's already bullying. Bullying na yan. Like one of the example na charge ng bullying yung isang teacher, yung parusa ng isang student, pinapatayo in front of the wall for 2 hours. Facing the wall, nakatayo for 2 hours. That's already bullying. That's bullying. Saka yung nabalita na sinira nung estudyante, this was last year, sinira nung estudyante yung parol. Yes. Ayan. So, ang ginawa ng teacher, isinabit yung estudyante, doon kapalit ng parol. Yes. That's bullying. That's already bullying. Oh, okay, balik, Bien, sandali lang, alam ko may question ka rin. Pag-usapan natin yung effect, kailangan may effect doon sa bata. Pero Kailangan. hindi pwedeng magkaso ng bullying ng right there and then. Kailangan May effect. i-prove na may effect. Ayun. Kunyari, bumababa na yung grade, so ayaw na magpapapasok. Parang ganon. That's already bullying. Tapos na, kasi nabubuli sa eskwelahan. Yes, kaya ganon.
So, iba yung bullying conduct because bullying per se is administrative in nature. Oo. Iba yung kaso ng teacher against the student pag pinapahiya na may psychological effect na sa bata, pwedeng child abuse yan. Hindi ba sinabi ng batas na kapag may criminal aspect na pag-teacher na? Ito ang tinatawag na child abuse. Iba yung doon napapasok child yun. abuse, iba yung bullying. Kasi bullying is administrative in nature. Oo. Kasi nga sa loob lang ng school. Yes, parang ganon. So, pag na-violate ng school teacher ang bullying law, admin lang yan. Oo. So, pwedeng masuspend, Oo. pwedeng matanggal sa trabaho. Sino magde-decide na yun ay bullying lang, hindi Yung hindi child abuse? DepEd. Yung DepEd. So, may isang committee ang DepEd Oo. yung mag-investigate. So, may isang human resource Oo, na oo. kailangan i-investigate yan. Kailangan bigyan ng chance yung teacher to prove that he or she is innocent. Parang ganon. Correct. May Explain. tanong ka? Yeah. Go. So, ibig sabihin, attorney, itong yung pagbibigay ng sanction talagang enclosed lang sa school. Yes, so, yes. ano po yung tawag dito, yung posisyon or ano yung obligasyon ng principal Oh, yes. ng disciplinary committee ng isang school? Okay. Ang obligation kasi ng principal, he or she has the obligation to oversee to implement the policy ng anti-bullying policy ng school. Okay? So, first obligation ng principal is to notify the law enforcement agency pag may na-violate under the revised penal code. Kasi po, bullying law is admin in nature, but it is possible na pag binatukan mo yung kasama mo, that's already criminal in nature. Of course, walang criminal liability under the Justice Juvenile System Law, but of course, kailangan pa rin imbestigahan. Okay? Lalo na pagka-teacher yung involved. Lalo na pag teacher. Pagka binatukan yan, pwede ba yun? Frustrated homicide yun? Pwedeng slight physical injury. Grabe naman. Physical injury lang. May tanong, bago tayo mag-pause for commercial, attorney, paano, ito pag-usapan natin, kadalasan ng mga bullying talaga, yung mga bully talaga, nanggagaling sa private school. Yes, Di ba? oo. Yes. Ang binubully niyan, mga nasa public school. Okay? Paano kung ang nagbubully, galing sa private school? At yung biktima ng bullying sa... Kalapit na school na public. Hindi, sa public. Okay. Paano yun? Okay. Diba, paano yun? Paano Pero papasok bago mo to? sagutin yan, attorney, tayo magpapuas. Diyan lang po kayo. Babalik po ang Kompletos Recado. Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita may isyong dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapadagpit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami bang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby? Andyan yung resort. Okay, balik po tayo sa Kompletos Recados. Attorney, yung hanging question natin kanina, paano kung ang nambubuli galing sa private school, tapos ang binubuli niya, yung bullying victim, is yung galing sa public Sa school. public. Paano ngayon irereklamo kung sinasabi mo kanina, attorney, na administrative lang yan, manggagaling sa mismong eskwelahan? Paano kung ako na galing ako sa public sa public school, paano ko irereklamo? Saan ako magrereklamo? Sa principal ko o sa principal niya sa private school? Okay. Sabi ng batas, lahat ng high school and elementary school may bullying law policy. Okay. Depende yan. Kung sinong
sinong school administrator na unang nakaalam Uh-huh. na may bullying na nangyari, may obligation to inform the school administrator of the other school. Okay. Yung Na public Uh-huh. na may bullying nangyayari. Uh-huh. Of course, hindi pwedeng i-covered yung isang estudyante sa public school under the policy ng private school. Okay. So Kasi iba-iba nga yan. Iba yan. Oo, So yung estudyante ng public school will be subjected to investigation pursuant to the policy ng public school. Ganun Policy Policy. ng biktima. Biktima pa yung sinasabi natin na depende sa accused or yung perpetrator ng bullying. So if the perpetrator is coming from the public school, covered siya ng policy ng public school. Pero ano ito? Yung sinasabi kong sample sa private. Yung private school principal, kailangan i-inform niya yung principal ng public school. Okay. So kaninong batas ang Ang batas kung saan na-enrolled yung isang perpetrator, yun ang magbasa. so private school dito sa ano Oh, to, yes po. sa kaso na sample na Oh, binigay yes ko. po. Parang ganoon. Ah. Kasi hindi naman pwede na policy ng private school i-covered yung isang estudyante from the public school. No. Kailangan kung saan yung estudyante, yun ang policy ng school, doon ang O paano pag kung ako'y magulang nung Yeah. anak ko yung nasa public school Yes. at ayaw ko yung desisyon ng private school na yun, Yes. pwede bang umapila, Atty.? Yes. Saan ako aapila? Sa DepEd. DepEd Sa na. DepEd na. Ayun. Iakyat na siya. May lusot pa pala. Kasi po, ang DepEd may Children Protection Policy, yung DepEd Order number 40, Series of 2012. So, Parang kasi, DTI permit yes number po, lang yan. Kasi po, ang DepEd may obligation na to show to the world that yung lahat ng schools ng buong Pilipinas is a violent-free school. Correct. Kasi po, ang school, second home ng mga bata. Correct. Okay? Oo. Kailangan po, ang school, safe, free from any violence. Correct. Lalo na yung bullying, That's yun true. ang first form of violence. Correct. Okay? Yung mga bata below 7 or minors, high school, elementary, na experience nila yung first form of violence normally sa school. And that is bullying. That's why ito ang batas. Paano naman, attorney, pagka nagreklamo yung biktima ng bullying doon sa principal at hawak ko yung ebidensya na may masamang nangyari sa anak ko, epekto sa kanya, hindi inaktuhan nung principal na bingi niya. Okay. Pag, Galit na galit lang. assuming na Bingingot. yung principal, hindi nila kailangan kasi i-comply yung policy niya. Correct. Okay? Pag ayaw ni principal na i-implement Hindi yung naman policy ng bullying school, yan eh. Sasabihin ng principal, ikaw masyado lang kayong OA, ma'am, sir. Hindi naman bullying yan eh. punta ka sa DepEd. DepEd. DepEd na. DepEd pa rin yung final say. Yes, DepEd ang final say. Kasi po, yung lahat ng schools is under the supervision ng DepEd. Ano sagutin naman nung principal? Of course, pwede siya maging administratively liable. Okay. Lalo na pag napatunayan. Yes po, kasi po, nakalagay po sa sa bullying law, Uh-huh. nakalagay that every principal has the obligation to oversee, to implement the policy of bullying sa lahat ng schools. So, pag hindi niya na-implement, he or she violates Patay ka. the Patay kang bata ka. Republic Act 10627. Oo. So, that is one of the grounds na maging administratively liable siya. May tanong ka ba? Pupunta ako ng cyberbullying eh. Ito kasi gusto ko muna matanong, kasi ito bang batas na ito ay sakop lang talaga mga elementary at secondary schools lang? Or kasi 'di ba meron nang nagaganap na mga bullying pati sa Meron opisina? sa amin dito, nasasabi ang pangit pa. Oo, mga ganon. yung mga ganong klaseng pagkakataon, Sa opisina, pwede ba siyang paano ba i-cover yun? nito? Okay. Under this law, hindi covered. Ang covered lang sa under this law, yung elementary and High high school. High school schools. lang. Okay? And also, under the DepEd Order number 40, yung mga teachers lang. Okay? It means sa working environment, pag may bullying, pwede yan under sa different law. For example, sabi kang pangit, pwede oral defamation. Okay? But on air, sabi kang pangit, pwedeng libel. But hindi sa bullying law. Kasi yung bullying law,
primary purpose ng bullying law is to protect yung mga estudyante, elementary and high school students. Pwede ba sa defamation yun? Yung ano po, Yung pangit? of course. Pag Pag sabihin nung nagsabi, pangit ka naman talaga. Akala mo sa sarili mo, gwapo ka. Depende sa purpose. Okay? Paano kala mo? Kamukha mo si Attorney Ma? Oh. Pag yung purpose, pinapahiya, iba yan sa, ang tawag doon is defamation. Defamation. Okay? Pero ang purpose is joke lang, then natanggap naman na ni Kuan na pangit talaga siya. Pangit So, of siya. course, hindi siya defamation. Buti na lang, safe tayong tatlo dyan. Okay, ito question bago tayo mag-commercial break. Paano naman mapapatunayan yung cyberbullying? Okay? Pag sinabing sa Hirap chat pa eh. lang, Oo. 'di ba? Nag-comment ka lang, nag-share ka lang. Nag-share ka lang. 'Di ba? Nag-share Nag-comment ka lang, nag-share ka lang, nakalagay doon sa picture na pangit siya. Or nilagay yung mukha niya doon na katabi niya si Rene Requestas. Na ang tingin naman sa talaga sa kanya ng nanay niya, pugi siya. Yes. Pero may nagsabing pangit siya. Sa pagbabalik po yan ng Kompletos Recados. Diyan lang po kayo. Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita may isyong dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapadagpit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami pang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby. Nandyan yung resort, theme parks, at marami pang iba. Ba, baby, dapat pati presyo, alam mo, para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay nako, brand new man yan, second hand. Aalamin namin ang presyo. Nood na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay ko! Price Tag Pinoy Window Shopping sa RH TV. Walang kawala ang mga malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. Kasama si Andy Vital. RH Rapido Hataw Balita. Balik po tayo sa Kompletos Recados. Sa anti-bullying law pa rin ang pinag-uusapan natin. Okay, attorney, paano yan? Cyberbullying na tayo. Oh, yes. Cyberbullying. At teka muna, paliwanag muna natin kung ano yung cyberbullying law. Yes, Okay. Yung cyberbullying, yung bullying committed through the use of electronic technology. Ay, attorney, Okay. nasa ilalim ba ito ng anti-bullying law? Yes, kasama po yan. Okay, Kasama nasa- po yan. okay. So, any bullying, especially na slanderous bullying using the technology, like internet, Okay. mobile phone, that's already bullying. Pero kailangan may effect. Okay? Kailangan ang effect ng bullying na yan, kailangan ang effect has harm to the psychological and emotional being ng isang biktima. Pagka ganun, psychological, kasi kanina pa natin pinag-uusapan ng attorney, pagka psychological, pagdating ba sa korte, kailangan may dala kang epekto ng psychologist na, sinasabi ng psychologist na nababaliw na yung taong ito dahil sinasabihan ng pangit. Ganun. Here sa school, hindi kailangan sa court. Okay? Correct. Kailangan lang sa isang committee ng school. Okay? Ah. Of course, pwedeng yung complainant, pwedeng mag-present ng isang expert witness like the psychologist to prove na yung pagbubully ni Mr. A has the psychological effect to Mr. B. Uh-huh. So, sino ang may right
to prove that na may effect, psychological effect. Sino? Of course, yung expert witness. And who is the Psychologist. The psychologist. Okay? So, pangalawa, Pangit talaga yung sabi. it will create hostile environment sa school kasi ayaw na ng bata mag-aral. Oo. Okay? Kailangan i-prove yung grades niya. I-present yung grade niya before the bullying and after the bullying. Kasi nga yung effect. Effect eh. Kasi yung bullying kasi is hindi siya focus about sa act. Ang focus ng bullying, ang effect. Effect. Eh, Okay. paano kung yung effect isang grade lang ang isang grade Isang lang ang lang yung bumagsak. bumagsak. Sabihin natin from 95 yung math niya, naging 80, pero the rest tumaas. Tumaas. Oo, sasabihin pa nung nang bubuli, ayan, ang ganda ng epekto ng pagsasabi ko ng pangit sa anak mo. Parang ganun, ang ganun. Assuming, yung pagbubuli, ayaw nang pumasok. Correct. Okay? Of course, perfect sa exam, but ayaw nag-absent for how many days? That's already an effect na it creating hostile environment sa isang school. Not unless na mapatunayan ng suspect ng nasasakdal ba yun? Nasasakdal, perpetrator, na kaya siya hindi pumasok dahil in love. Oh, iba yun. Yun. Nasa kanya na yung paglabas ng ebidensya. Yung pagmamahal, hindi naman yan isang bullying. Talaga to. Malalim pa yan. Parang exterto ka sa kanya. Sa baba na yan, attorney, sa cyberbullying, sa Facebook, sabihin na natin, marami nagsabi sa kanya, yung picture nakalagay, kamukha niya si Rene Requestas, nakalagay sa, kunyari, si Mr. B, nakalagay na tapos nakalagay doon sa mukha niya, sa katabi ng mukha niya, si Rene Requestas. Pero yung mga komento, grabe. Sabi ng mga komento, I agree. May nag-agree. Pangit talaga yan. Oo. Tapos sabihin natin, ang nagkomento ay 1,850. Ang dami. Ang dami. Ang dami Hindi nag-likes, nag-share. Ang dami nag-like, ang dami nag-share. Ano ang responsibilidad nung nag-like at saka anong responsibilidad nung nag-comment. Okay. Kailangan kasi na yung nag-perpetrate or yung comment, kailangan estudyante. Kailangan Ay! yung biktima, Yeah. estudyante. Under this law. Okay. Of course, may ibang batas. Ah. But focusing to the sa bullying law under RA 10627, kailangan kasi ang perpetrator estudyante, ang biktima estudyante. So yun ang first requirement. Okay. Pangalawang requirement, ang effect. Okay. Kailangan ang effect nun, ayaw na pumasok ni estudyante, it creates hostile environment sa school or violates his right of good reputation. Yung reputation na gwapo siya. Of course, di-destroy kasi sinabi siyang pangit. No. That's already violation or infringement of his right. Okay? And also, yung orderly operation ng schools na violate or na disturb. So yun lang ang papasok ang ang bullying law. Paano naman kung estudyante pala yan, attorney, matanda na siya, sabihin natin 41 years old, gusto niyang magkaroon ng kaso dyan sa anti-bullying law kasi habang nagtatrabaho siya, nag-aaral siya. Okay. So that makes him a student. Yes. So pwede siyang magsampa ng kaso. Sabi ng batas, student. Oo. So it means walang distinction Sa age. if sa age. Oo nga, oo. Wala man nakalagay minor, Oo. wala nakalagay kailangan 15 below, wala nakalagay gano'n. The mere fact that he is a student, pwede siya maging biktima ng bullying. That makes him the student kasi pumapasok sa Yes. eskwelahan. Very clear yung batas. Kahit na Student, siya isang senior citizen. yes. Pwede yung 65 years old, high school student. Okay? And nakalagay sa batas, student against the other student. So it means, yung Ay, kailangan age, yung perpetrator, kailangan estudyante. Estudyante. Yes. Under this law. But under yung DepEd Order number 40, ang perpetrator, yung teacher. Pag ang parents naman, sinampal niya yung kaklase ng anak niya, iba namang kaso yan. Hindi siya sa bullying law, pwedeng child abuse yan. Child abuse na. Okay? Child abuse yan, that's already criminal in nature. So si Wally Bayola at saka si Chito Miranda at Yes. saka si Mary Naig, Yes. walang pwedeng isang panakaso nito. Ang kaso na is voyeurism. Voyeurism. Iba yun. Iba. That we discussed And last week. cyberboso. Oh, cyberboso law yun. Cyberboso na Yes, yun. iba yun. Oo, may part 2 na yun. Pero ito gusto ko lang pong itanong. Oo. Kasi part of... Hindi ka kaibigan ng kopya. Hindi ko pa nakita.
Kung Ang hindi linis kayo ng na-learn. attorney, bulitin natin. Ito po kasi part ng bullying. May mga kaso na ngayon na nagpapakamatay yung mga nagiging victims. Victim, okay. So ano po yung magiging ano yung magiging sanction doon? Pagka kunwari namatay na itong si victim, ano yung liabilities nung suspect? Okay, the mere fact Lalo na kung napatunayan. Yes. kung napapatunayan, depende po yan. Kasi po, pag bata ang biktima, tapos yung perpetrator, bata, nakalagay po sa juvenile justice system, walang criminal liability. Ay, Okay? wala. Walang criminal liability. Pero may administrative sanction. So, the mere fact na nagpakamatay ang kaklase mo because binubuli mo, Oh. pwede ka maging liable sa policy ng school mo under bullying. Lang? That's So, all? pwedeng attorney, pwedeng expulsion, Uh-huh. pwede ka Expulsion, ililipat lang naman ng school yun. suspension, or you will be subjected to rehabilitation to be administered by the school. Yun lang. Paglilisin ng CR for life. Pero parang ang babaw naman Yes para po, sa kapalit eh. kasi po ang batas po natin sa juvenile justice system, 15 years old below, walang criminal liability. 18 years below 18 years old but not more than 15 years old, walang criminal liability except if he acted with discernment. Pag may discernment, may criminal liability na but still subject to that juvenile justice system. Si mga pobres ng juvenile justice system na yan, si Oo. Senator Pangilinan lang yan eh. That's why daming mga sindikato ginagamit yung mga bata. Correct, bata. dahil bumabalik lang sa ano Kasi yan po eh. walang criminal liability ang mga bata. Saka hindi, attorney, yung kasama doon sa juvenile justice, yung sistema na yun, is i-report yung mga bata doon sa DSWD. Sa sobrang dami, hindi na naalagaan ng Yes, DSWD. So, kulang yung facilities natin. Yes. Bakit i-implement yung batas kung kulang pala yung facilities natin? That's a different Yes. topic. Different story. Okay, so maraming salamat, Yes. attorney. Yes, Marami yes. kaming natutunan sa inyo. Lalo na yung mga pangit, marami natutunan sa iyo. Paano napoprotect Ang ang daming sarili? natutunan ng mga pangit. May labang kayo, lalo na sa school. Oh. Di ba? Lalo na pagka napatunayan yung estudyante rin ang nabibiktima sa inyo. Yes. Di ba? Right. Mabuhay ang mga pangit! Bawal ang pangit. Bawal ang pangit. Basta tatandaan ninyo, walang ginawa ang Diyos na pangit. Yes. Di ba? Okay. So, ano natutunan natin? Jen? Oo, kasi ito naman, dun yung natutunan ko dito, actually, malabo pa siya eh. Marami pang dapat na pag-usapan dito Oo. sa batas na to. Marami pa loophole. Oo, marami. At saka, mahabang proseso to para mapatunayang kaya na niyang tulungan yung mga biktima ng Correct, bullying. Yun talaga. Sa akin naman, malalaman nyo yan kung kilala nyo yung anak nyo. Kung kailangan magpakwento kayo araw-araw. Yes. Kasi dyan nyo lang Importante. malalaman kung siya ay nambubuli or biktima siya ng bullying. Doon mo lang malalaman kung ikaw ay close sa anak mo. Sa anak, yes. Kaya ikaw, attorney, pag nag-asawa ka, never mind. Attorney, thank you very Thank much. you, Maraming thank you. salamat. Thank you. Marami na naman Thank kami you. natutunan sa iyo. Yes. At marami na naman na in love sa iyo. Yes. Okay, maraming salamat, attorney. Ako po si Dennis Antinor Jr. At ako po si Vian Dacles. Maraming salamat hanggang sa muli. Bye-bye. Bye.